Update sa mga bagong kulay ng Sniper 155 na posibleng dalhin dito sa Pilipinas ngayong taon. Alamin na rin natin yung kanyang looks, specs and features at kung magkano ba ang possible na presyo kapag nandito na sa Pinas. Alamin natin yan, tara. Ang video natin yung araw ay nakapokus sa mga kulay na pwedeng dalhin dito sa Pinas dahil nilaunch na nga nung nakaraang araw sa Vietnam yung Sniper 155. So bago yan, tingnan muna natin yung kanyang specs. Meron siyang 155cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled engine, FI 6-speed manual transmission with BVA, kaya maganda ang performance ng motor na to from low, mid to high RPM na may maximum power na 18.2 horsepower, kaya mas malakas na siya ngayon at 14.4 Nm of torque at 8,500 RPM. 58mm by 58.7mm na bore and stroke, 11.6:1 na compression ratio at 5.4 liters pa rin po ang kanyang tank capacity at may estimated na fuel consumption na 45 km per liter. Sa appearance yung mga boss ay nabago talaga yung kanyang headlight, yung kanyang taillight, medyo lumaki, yung kanyang front face at iba pang mga ventilation dito at syempre yung body shape na rin medyo nabago siya. Sa mga kulay mga boss is hindi natin alam kung ano mga variant yung nandito, depende sa kulay niya kasi ang currently na nandito sa atin ngayon sa Pinas is kapag ka naka-ignition switch, automatic standard type po yon, wala siyang ABS, at kapag ka naka-keyless naman po is ibig sabihin yon ABS version. Pero yung makikita natin ngayon, meron po siyang variant na ignition switch, walang ABS, at meron naman siyang naka-keyless pero wala pa ring ABS. At syempre yung limited edition naman na automatically na talagang naka-keyless na siya, naka-ABS at may traction control system na. Dahil nakapokus nga yung video natin ngayon sa mga kulay niya, i-disregard na lang muna natin kung ano-ano mga variant na yan. Tingnan na lang natin yung mga kulay na sumusunod. Meron siyang cyan blue mga boss, glossy siya. Automatically standard type siya kasi naka-ignition switch siya, wala siyang ABS. So maganda yung kulay blue na yan. So malamig siya sa mata and then malinis din siya tingnan talaga. Maangas yung mampormahan niya, syempre. Lalaking-lalaki din talaga yung kulay niya. Sporty yung datingan, aggressive. Meron din siyang white, glossy yan mga boss. Standard type din siya. Sigurado yan kasi naka-ignition switch siya, hindi siya naka-keyless at wala siyang ABS. Sa mga mahilig naman dyan ng white, malinis lang siya tingnan, syempre, parang representation ng purity, white lang siya and then malinis tingnan, maganda yung kulay white, may kaakibat yan na responsibilidad, syempre, dapat kailangang malinis pag white yung kulay ng motor natin. Lahat naman po sila is naka-LCD display na, nabago yung pattern ng kanyang mga information sa kanyang panel, naka-highlight dyan yung gear indicator niya, medyo nandyan na siya sa gitna, medyo visible siya. And then next natin yung kulay gray. So napakasimple lang, parang matte yung datingan niya, Sigurado standard type din siya mga boss kasi naka-ignition switch siya at kung makikita natin, wala po siyang ABS. Sa mga may gusto ng simple lang, hindi dumihin yung datingan. Pero yung kulay gray na yan mga boss is iba din yung appeal niyan, syempre. At syempre may kulay red din tayo mga boss. Glossy din siya. Hindi ko sigurado kung anong variant siya kasi naka-keyless po yan mga boss pero wala po siyang ABS kung makikita natin. Maangas din yung kulay, lumitaw yung mga sharp edges niya dito sa harapan. Litaw na litaw din yung mga stickers at decals niya dito mga boss na dumagdag sa pagka-sporty ng motor na to. Color red yan, agaw pansin din. Eye-catching na kulay kumbaga. Makikita natin dito mga boss yung kanyang taillight na inspired na daw sa MT series. Syempre glossy red din yan. Meron din siyang white na may kombinasyon na cyan blue. Yung lining dito, guhit hanggang papunta dito sa likuran, So iba din yung pattern ng kanyang kulay. Keyless din siya mga boss, pero kung makikita natin wala siyang ABS sa harap. So bali dalawa yung color white natin, Ang pagkakaiba lang ngayon is meron siyang lining na cyan blue dito sa kanyang fairings. Syempre sa mga naghahanap ng color black, meron tayo niyan pero hindi siya flat na black, Meron din siyang lining ng color yellow green naman sa kanyang lining hanggang dito sa kanyang hulihan. So sa mga kulay na yan, alin yung mga gusto mong kulay dyan, paki-comment nyo nga sa ibaba. At kung may alam kayo sa mga variant na yan na nabanggit natin, paki-comment naman sa baba para mapag-usapan natin yan. At syempre yung limited edition nila na kulay blue na i-vlog na
natin to nung nakaraan. Ito yung keyless na may traction control at ABS. Kung gusto nyo mapanood yan mga boss, bisitahin nyo lang sa ating YouTube channel. Kagaya ng sinabi ko kanina, lahat po yan mga boss ay naka-LCD display na at medyo lumaki yung kanyang panel at highlighted dyan yung gear indicator. At meron ding Y-Connect dyan, yung ating limited edition or yung kulay blue na nabanggit natin kanina na pwede natin i-connect sa ating mga cellphone. Na keyless yung limited edition at yung mga naka-ignition switch kanina is standard type po. At meron pa rin silang 12 volt socket para may power source tayo in case na gamitin natin ito sa pang-charge ng ating mga mobile phone. Meron pa rin yung sleeper clutch mga boss. Syempre yung traction control na nabanggit na natin kanina na meron yung ating limited edition at meron din siyang single ABS sa ating limited edition. Naka-telescopic fork ang suspension natin sa harapan at naka-monoshock naman sa likuran. 90/80/17 ang sukat ng gulong sa unahan at 120/70/70 naman sa likuran. Pares pong naka-tubeless. 120 kilograms ang bigat ng standard type at 124 kilograms naman ang limited edition. Naka-disc sa harap with ABS ang limited edition at naka-disc brake din yung kanyang likuran. 1,295mm ang kanyang wheelbase at 150mm naman ang kanyang ground clearance, kaya safe na safe to sa mga higanting hubs na meron tayo dito sa Pinas. Sa kanya namang seat height 795mm lang, same pa rin naman ng dati, kaya hindi tayo mahihirapan dito na sumampa sa motor at abot na abot natin sigurado dito yung sahig. Currently, yung Sniper 155 dito sa Pinas, merong price na 125,900 yung standard type at 145,900 naman ang R version. At kung dadalhin man yan dito sa Pinas, ang bagong Sniper 155, may estimated na price siya na around 125,900 to 135,900 kapag standard at 155,900 naman to 165,900 kapag limited edition. So para sa iyo, may napupusuan ka ba sa mga kulay na nabanggit natin? At kung may gusto ka pa bang idagdag na kulay dito, paki-comment nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.